Good morning, CCFF family. Sunday once again. Excited na lahat na makinig ng salita ng Panginoon. Pero mas excited sana, no, pag nakikita-kita tayo. Pero malapit na yan. Ilang ano na lang siguro, ilang linggo, ilang buwan. Hindi natin alam kung kailan. Pero sana hindi nagsusubside yung excitement nyo to meet the Lord every Sunday at makinig sa kanyang mga salita. Let's open our Bible, no, sa Psalms 95 verses 1 to 10. Yeah, 1 to 10. I'm reading sa NLT version. Ready na po kayo? Yeah. Amen. Verse 1, Psalm 95. Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to Him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to Him. For the Lord is great God, a great King above all gods. He holds in His hands the depths of the earth and the mightiest mountains. The sea belongs to Him, for He made it. His hands formed the dry lands too. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God. We are the people He watches over, the flock under His care. The Lord says, don't harden your hearts as Israel did Meribah, as they did at Massa in the wilderness. For there your ancestors tested and tried my patience, even though they saw everything I did. For 40 years, I was angry with them, and I said, they are a people whose hearts turn away from me. They refuse to do what I tell them. Amen. Bless His Word. Alam niyo, no, itong pandemic, maraming binigay sa atin na nabungkal yung ating fear, nabungkal din yung ating faith. At ang sabi ng Panginoon, magstay tayo sa Kanya, maniwala at magtiwala lang. Hindi tayo huwag nating dapat gayahin yung ginawa ng Israel. Amen? Amen. I-prepare natin ang ating mga puso, no, sa praise and worship para pagsamba. Let us pray. Father God in heaven, we praise and worship You. Pinapasalamatan ka namin, O God, sa patuloy mo na pagproteksyon, sa patuloy, Panginoon, na pagbibigay mo ng grasya at awa sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, patuloy mo kaming hubugin, O God, na naaayon sa salita ng Diyos Ama, na, Lord, O God, itong dinadaanan namin ngayon, Lord, hindi kami, Panginoon, maging balakid, hindi ito maging balakid sa aming pagtubo. Buksan mo ang aming mga tenga, ang aming mga puso, O God, para, Lord, tumubo kami, marinig namin ang iyong mga salita. May tanim yun sa aming mga puso. Hallelujah, Lord.
Maraming salamat, Panginoon. Lord of God, tulungan mo kaming magbago, tulungan mo kaming lumakad ng matuwid, tulungan mo kami, Panginoon, na magpuri, Lord of God, at magpasalamat ng walang hanggan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Hey, happy Sunday, everyone, and it's time to give praise to the Lord. Let's sing this song. Kaya natin po ang maghalas. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over Lord. As we praise, well, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live for praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over Our praise goes up, your rain comes down. 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 We shout our praise, we celebrate, King of glory entering. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over Lord. Katahon natin na siya ang anti-soon na i-offer na ito ato ang kinabuhi diha sa Ginoo. I-surrender our all diha sa Ginoo. So, mientras na ang nabuhi natay ginhawa, gihatag ang ginustoa, still praise Him, glorify His name. Nahimog suko ng kalibutan, uban sa dapungan, katuyuan, inigsudong ko sa kalangitan, mga bulan mo, kabituunan, imong gipahimutan.
kalangitan, mga bulan ko kabituunan imong gipahimutan, kasama kanimo kagamanan, walay arang makatupong sa takusog ang ayang pasidungan ka, hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hantod ni aka, sa kasing-kasing ko mayawon ka. Kasing ko mayawon ka og alagaran ko, Ginoo. Mayawon ka og alagaran ko, tud may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hantod ni aka, sa kasing-kasing ko mayawon ka. Hello, good morning. May buntag sa tanan. Welcome to Christ-Centered Family Fellowship, the church that welcomes you as you are. So kanang buntaga, akong i-welcome ang mga elders, akong i-welcome mga youth, no, sa Holy Fire og ato ang mga young professionals sa Ignite ug sa tanan mga naka-tune in karong buntaga. May buntag sa tanan. Ug sa ta magpadayon mga igsoon, para di ta kalimot sa atong church vision. Let us affirm our church vision this morning. So, CCFF vision, and to multiply Holy Spirit-empowered leaders, helping people become Christ-like in character, and serving as agents of change in the family, community, and into the nations of the world. O nga ato ang CCFF mission, to develop, motivate, and equip the church through discipleship, practicing the core values. And what are the core values of the church? Number 1 is passionate spirituality expressed through prayer, fasting, and holiness. And number 2, submission to authority. Number 3, commitment to time. Number 4, loyalty to one another. Number 5, compassion to the needy. And number 6, faithfulness in tithing. Usa ta magpadayon ning igsoon, magampo sa ta. Akong gihangyo ang matabo sa pagduko sa inyong ulo.
mga tag blessing sa Ginoo sa karon nato na mensahe gikan kaniya. Gaduko ta makaampo ta. Lord, salamat Lord sa bagong adlaw Lord na atag nimo kanamo Lord God. Lord, salamat antud karon imong proteksyon nakig-uban jud kanamo. Karong adlaw Lord God, antud karon Lord buhi pa mi Lord God. Lord, salamat ana na panalangin, the gift of life na imong gihatag kanamo. And Lord, this morning we pray abriya among mga hunahuna ug among mga kasing-kasing pinaagi sa imong balaang espiritu Lord God na masabtan namo ang among madungog na mensahe karong buntaga na magikan kanimo Lord. Salamat sa paggamit sa mong servant Lord God. Lord, and I pray Lord this morning Lord na i-transform ang among mga kinabuhi. Mag-uha among panantaw sa among mga sitwasyon sa among mga kinabuhi Lord God. Taga-imig pag-asa Lord, taga-imig hope sa among mga hunahuna ug sa among mga kasing-kasing tungod kay naa ka nakig-uban kanamo. Kani ang mong gidampo sa ngalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Now, last Sunday's message was about loving the family. And Pastor Rico shared to us 5 points about loving the family. Number 1 is biblical love seeks the highest good of others. Number 2, Christian love fulfills the command of Jesus. Number 3, believers' love to one another is evidence of salvation. And number 4, Jesus' love is illustrated by His sacrifice. And number 5, Christian love is expressed by actions, personal, and practical. In other words, so when you say you love somebody, love a person, you love God, do not just say it, but show it. This month is the month of February. Yung natawag na ito, the love month. Muna, kung manotice ninyo igsoon sa mga nangagin ng mga simana, ang mga topics na ito, bahin sa love, bahin sa relationship, no? Pero kadong mutaga igsoon, dili ta magahisgot about sa mga babae na lisod sabton. Peace. O kang mga lalaki na dugay makasabot, no? Dili ta magahisgot ana. Papa naton hisgutan karong muntaga igsoon bahin sa tong relasyon sa Ginoo. Kay usahay gyud pud igsoon, di pud ta kasabot sa Ginoo. Muna atong title karong buntaga, Bisaya ang akong gipili para klaro gyud kayo igsoon. Ang title nato sa tong message karong buntaga, sa dihang di masabtan ang Diyos. Our text is taken from Matthew chapter 20 verses 1 to 16 entitled The Parable of the Workers in the Vineyard. Please allow me to read through the passage. Verse 20, For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. Verse 3, About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. And he told them, You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right. So they went. He went out again about noon, and about 3 in the afternoon, and did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out, and found still others standing around. And he asked them, Why have you been standing here all day long, doing nothing? Because no one has hired us, they answered. And he said to them, You also go and work in my vineyard. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones we hired and going on to the first. Verse 9, The workers who were hired about 5 in the afternoon came, and each received a denarius. So when those who came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. These who were hired last work only 1 hour, they said, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the work and the heat of the day. Verse 13, But he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be first, and the first will be last. So mga igsoon, kung naapay payroll system ang vineyard tong unang panahon, inani siguro itsura igsoon, no? Naiuban na nagsugod og alas 6 sa buntag, kutob alas 6 sa gabi. Parehas man sila tanan nag-end og alas 6 sa gabi, pero lain-lain silang oras nagsugod kay parehas ang
ang sugod sa pag-hire sa ilaha. So katong pinakasayon nasugod og alas 6, nahuman og alas 6 ang buntag, nahuman og alas 6 sa gabi. Hinay uban na mga latecomer 9 o'clock nagsugod, nahuman og 6 o'clock pud gyapon sa gabi. Nay uban ni sulod alas 12, nahuman pud alas 6 sa gabi. Napoy alas 3 na ni sulod, nahuman pud alas 6 sa gabi ug ang alas 5 ni sulod nahuman pud alas 6 sa gabi. So imagine nimo kintay na trabaho kag call center igsoon. Ang yung duty alas 6 sa buntag kutob alas 6 sa gabi. Nya pag alas 6 pa lang sa buntag tuwa na ka kay early bird gyud ka ba? Kaya 12 hours yun yung duty, 6 to 6, 6 a.m. to 6 p.m. Tingala ka, ikaw pala isa nung trabaho. Taod-taod, pag alas 9 na niabot, kauba din mo. Ngayon ka, late man. Didakan yun yung sweldohan, di ba? No? Pag alas 12 na pag niabot, wala, mas late. Alas 12 na niabot. No? Pag alas 3 na, pag niabot na pod. Ngayon ka, kabagaan, nagdaong ganyan. Alas 3 na nisulod pagyapon. Yan ay uban po, alas 5 na yun. Usan nisulod siya, abuso na ganyan. Grabe yung mga taon na. Alas 5 na nisulod. Alas 6 na po ito bang duty. 1 hour ay lang duty. Karon pag-apot sa panahon, nagsuon, pag uman sa adlaw, nagsweldo niya, parehas mo tanan og bayad, no? 500. Punuhay, 500. 1 denarios, actually during that time is 100 plus sa tuwa karon sa peso, no? Yung tayo assume na lang na to 500 ang 1 denarios. Parehas mo tanan. 500 ang gibayad sa inyo. Di ba kakamalain kung ikaw itong early bird? Alas 6 ka nasugod. 12 hours imong trabaho. Parehas lang mo trabaho sa sweldo sa katong nagtrabaho lang 1 hour. No? Reklamo yun ka. No? Yaw-yaw yun ka. Pero ang katingalahan ng iso, ningon ng Ginoo na ako may tagiyas kwarta. No? Ako may tagiyas kwarta. Wala ba ko'y right na sulduhan na ako itong nagtrabaho lang 1 hour na parehason na ako ang sweldo sa inyuhan na 12 hours ang trabaho. So pauli na, dalaan inyo ang mga sweldo na hatagan naman mo sa inyong sweldo. No? Sakit kayo paminaw nagsuon. Isa ni sa mga parables na murag naglisod kog dawat, kasabot ba. No kay empleyado magudpog ko. Unfair yun. Tawag siya natong unfair labor practice, di ba? No? Unfair yun tuod. Ano man, syaro 1 hour o 12 hours parehas ng sweldo. No? Unfair. So, kung sa may ginatudlo sa Ginoo ani sa tuway igsoon, no? Nagintudlo niya sa tuwa. Point number 1. So, is point number 1. There are times in life when God doesn't make sense. Naging mga panahon sa itong kinabuhi suon dito, sama sa itong worker sa vineyard, na di masabtan ang amo. No? Usahay po kita sa itong kinabuhi, di po natin masabtan ang mga lihok sa Ginoo. Basi na itabuan ka anig suon sa inyong trabahoan. Siguro, grabe mong kayod, grabe kay kagload, niya sa trabaho niya kaning uban na imong mga kauban na yakay magaling wa man kay ni ginahatag si boss ila trabaho niya para sa sweldo, no? Na magsakit imong dugan, no? Sige tukan sa Ginoo na Lord unfair man gini Lord nga gina-allow man ni mo Lord na ako para sa mi sweldo na grabe man kay kog load. O di ba mas dugay naman kog nagtrabaho kaysa sa ilaha Lord pareha sa mi sweldo ini bagong abot, no? O di ba ka sa eskwelahan, no? Na katoy nung nangupya ra sa exam, no? Study, upya lang. Ya ikaw, put study nimo, mas taas pag-grado ng upya. Malain ka kasi, maluod ka sa Ginoo ba? Lord, grabe ako kung ano wala man gi-bless nimo akong study. Taas pa man itong score itong nangupya na ako, no? O, di ba, thesis baka yung gihimo? O ba, nangupya lang sa internet, daing grupo, nangupya sa internet. Ikaw, inyo yung original gitrabaho nyo. Maabot sa panahon, usa sila grado, parehas mo grado. May padew, nangupya na lang mo sa internet da. Wala na lang punta ko wala nang tamong grupo nagkuhan, naghimo mo sarili, nagdisod-disod pa mi. No? Sa mo, reklamo ka na mo, ang kagana serbisyo sa Ginoo kay you were unfairly treated sa imong feeling, sa imong sarili. No? Kaya imong masabihang. Di masabtan ng Ginoo, Lord, nga naman ni Lord, nani man na itabo sa akong life. O di ba sa imong pamati pugi kay ka, gwapo kay ka, nya tingala ka nganong katumang pikas ang yang gisagot ni Lord na mas pugi makuha to. No, o di ba mingon ka Lord, mas gwapa pa makuha to, mong katuman niyang giligawan. No, siya pa naman akong ginaampon mo imong God wills na ko. No? So natin mga pangluod sa Ginoo, siguro maban sa tuwa na sa sitwasyon na anak karon, no. Naluod ta sa Ginoo tungod unfair ano man hitabo sa atong life, lain siguro senaryo sa itong kinabuhi. So, there's a reason for it. So, number 1 yun, isa gina, na di na ito masabtan ang lihok sa Ginoo. Sa hindi kasabot.
no? Dili ta kasabot. Pero nay wisdom behind it, no? Hulat lang mo paabot sa tumoy sa mensahe. So masabtan ninyo ni ang tanan. Another sitwasyon mga igsoon, no? Sa sitwasyon sa life ni Moses. Remember mo kay Moses tumuna, siya ang nag-lead sa mga Israelites gikan sa Egypt, no? Padulong sa Promised Land. Niagi sila sa wilderness, niagi sila desert igsoon, no? Ang kadaghanon daw sa tao, estimate ato na nanghawa sa Egypt padulong sa Promised Land, nagidala ni Moses ng mga tao during that time, naa sa mga around 2 million igsoon. Kabi sa kadaghana siya, no? Nakatesting ako sa trabaho to muna sa Cebu na nami project niya, gidungan na mag-hire 100 plus ka tao, no? Ako ang nag-direct manage ato sila during that time. Dungan sila gaabot igsoon, so kaning 100 plus kanawong na bago pa lang nimo nakita. Hindi na ko sila ma-memorize ba ilang pangalan o ng ilang mga nawong. Kung tanggalon nila ilang mga ID, wag gani ko kabulo na ako ditong sakop, no? Kaya di ko kaila. Ya, sa 100 plus pala na dala sa project, good for 1 year lang to na project igsoon, no? Labad akong ulo kasi klaseng problema, no? Kasi klaseng personality, may badlungon, napoy dili, may okay, napoy super kabadlungon, may tamad, no? Sa kusagol igsoon, sa kusagol ang mga ang mga personality o mga batasan, no? Sa mga tao. So imagine ni kay Moses ka 2 million ka tao iyang dadala for 40 years. Na naa sila sa wilderness, suwa sila sa office na aircon, no? Naa sila sa desert, nainit kayo, no? Natabunan lang sila sa clouds, nagitabon sa Ginoo sa ilaha, no? Ya, ang ilang sudan balik-balik tung sa quail, tanan na klaseng putay siguro sa karne ila nang eksperimentuhan, no? Sawa na sila, reklamo na sila, no? Sa mana, sa katong quail, ison, no? 40 years grabing labad ni sa ulo ni Moses, siya nadala, siya nagasulbad sa problema, no? Sa tanan. Apan one time nasipyat siya igsoon. Kay tungod ang mga tao uhaw kayo kay walay tubig sa disyerto, init ng ulo ni Moses kay puro sa reklamador gahi big ulo daw ni mga Diyo igsoon, no? So like gahi ginang si ulo kusog kay moyaw no? Suko na si Moses, niya giingnan siya sa Ginoo na sultihan ng bato, speak to that stone o to the rock kay mogawas ang tubig. Kung sa kalagot ni Moses, imisultihan niya ang rock igsoon, naman siya iyang rad ng bunal niya, no? Yung tungkod, iyang gibunal ang tungkod samtang nagstorya siya sa rock na gawas ang tubig. Gawas tuod ang tubig igsoon, pero nalain ang Ginoo siya, no? Kay na dishonor ang Ginoo, tubangan sa mga katawan sa Israel. Mot as a punishment, wala gitugutan sa Ginoo na si Moses makasulod sa Promised Land. Pagkasakit. Ikaw ang leader na gikan sa Egypt padung sa Promised Land, pag-abot sa tumoy hapit mo sulod na sa Promised Land, wa ka kasulod. Ikaw pa man unta ang leader, nabilin ka, no? Bagong generation naman tong uban, no? Nangamatay man tong uban sa desert. Pero para sa kuha ba, dapat unta gyud to nakasulod si Moses. So, labi ko yung sacrifice, yung nago since the beginning. Na isa pud ni sa mga story na maglisod kog dawat igsoon. Nung makaingon ko Lord, di ko kasabot mo. Ano mo giyalaw si Moses? Nainit ang ulo. Kinsa tuwa nainit ang ulo, be? Kinsa sa tuwa na mundak o portahan o magdagot na ta, di ba? No? So, pero di ta kasabot sa Ginoo yun. Lahi yun ang yang wisdom, lahi ang panglantaw sa Ginoo. And one reason for that, no, kay makita ang Ginoo sa future. Kabalo siya sa future. So, na siya mga decision karon na dili ta kasabot. Kay kabalo siya sa ato ang kaugmaon igsoon, no? Isa ni sa mga reason na makaingon ko na Lord kaluoy po niya. Siguro na ikaw di biktima pug kani feeling nimo sa imong sarili na active kay ka sa ministry, no? Labi mo sacrifices sa ministry, no? Kung mamanig ministry ni kay Moses, leadership niya, no? No, ya paabot sa tumoy murag wala man lang gi-acknowledge sa imong tabang, no? Wala man acknowledge sa imong mga sakripisyo para sa ministry, no? Di ba sa imong pamilya, gabi imong sacrifices. Di man sila ka-feel wala lang man nila, di man sila willing mo tabang nako, naglisod nako. Ano di man sila katabang, no? Lord, ano ginaalaw mo nimo ni ani akong life na mutana din ta pahay din ato sa Ginoo, no? Okay. Inana na sa di ta kasabot sa mga lihok sa Ginoo igsoon. No, labi na kanang may mga panghitabo karon ng painful experiences sa atong life. Ambot din sa inyo karon nagaagi karon og grabeng problema, no, na akong heart nag-uban ninyo igsuon kung namang maging atubang karon whatever it is nung struggle sa imong life. Struggle ba sa relationship, no, sa sickness, struggle ba sa finances,
No, struggle ba sa imong spiritual life? No? Kasi klaseng problema sa kalibutan, igsoon di man gud perpekto ang kalibutan, na kasi klaseng problema gyud nga ikaw in pain gyud ka. Siguro uban sa inyo bag pa lang nagka-break up, no? Na sakit kayo para sa imuha. O datyo nawad-an kag loved ones, namatay. Disod pagdawat ang tinaw pa ka move on igsoon. So disod gyud siya, no? Ya mo ni karon ako ipakita sa slide na kung tanan ta kana moagi gani ang pain sa atong life, no? Ang grabing difficulty sa atong life igsoon, moagi ba ta proseso igsoon, na proseso na tang agihan. Muna akong ipakita karong next slide. So point number 2 mga igsoon, when God doesn't make sense in your life, you will go through the process of struggle. Igsoon nagi kay experiences na problema na painful kay sa imong life, whether na unfair treatment, no? Ingon ako, pag-mention ako mga problema ganina, break up ba, wadan ba kag loved ones, betray ba ka, no? O financial struggle na grabe na gid kayo, naglisod na gid kayo mo, no? Difficulty in life. Igsoon, no, di ba, napag ginatubang na sickness, na lisod sad, no? Nangagi kag healing sa Ginoo, no? So nang mo go through yung process ana, no? Primero nimo pagkabalo nimo sa imong problema, primero nimo ana is mauna ang shock na diya sa tong slide na to. Mauna ang shock, ma-shock ka. Pag-igot na sa pain o difficulty, pagka-realize nimo sa problema, may problema ni abot. No? Shock pa ka primero, ready ka katuo na niabot ng problema sa akong life, no? Ya musunod dayon ana sa shock ay imong sorrow, igsoon imong kaguol. No? Mura kag sink in na si muha na ang problema mo ano man ni Lord, ano ni tubo man ni Lord, no? Grabe imong kaguol na netabo. And then ang next stage ana igsoon mo nang critical kay na part na struggle. Sa imong mind mag-struggle, mugawas na tanan-tanang klaseng question igsoon, no? Lord, nag-serve man ko nimo, anong netabo man ni, no? Lord, faithful man ko nimo, ano tabo man ni. Lord, nasuko ba ka sa kuha, Lord? No ba kay kadagot sa kuha, Lord? Nagalaw man nimo, no, na kay mga struggle, no? Sa mga pangutana ka tinuod ba ka, Lord? Napagid ba Ginoo? No, kasi klase mga pangutana mo sulod basta in pain gani ka, naka sa difficult situation igsoon, mo go through ka ani na process. Ug ang pinaka critical kayo kanang struggle nimo. Magawas na imong mga pangutana diha. Ang gawas na mabalik pa ang mga past, no? Mga doubts, no? Mga memories, sagol-sagol na igsoon, grabe mo struggle, question na ka abot sa Ginoo, no? Question na ka sa mong faith, abot diha ang struggle igsoon. Pero igsoon diha sa struggle, depende sa imong decision, depende sa imong attitude during sa struggle igsoon, mo result sa duha ka butang. Either mo surrender na ka sa Ginoo, kaya wala na kay mahimo, Lord, surrender na, Lord. Surrender ko sa imuha, Lord. Lord, ikaw na'y bahala sa akong life. Or kung mali mong attitude igsoon, mapadulong ka sa pagka-rebelde igsoon. Mo rebelde ka sa Ginoo. Di na ko, Lord, di na ko mo-serve nimo. Di na ko mo-ampo. Di na ko mo-simba, no? Di na ko appeal cell group, no? Muna mga mo rebelde. Ang reaction rebelde kay ang process sa struggle mo create siya decision igsoon. No? Depende sa imuha. Decision sa imuha. So kung negative imuhang approach sa imong struggle, padung ka sa pagka-rebelde sa Ginoo. Pero kung positive gani, musalig nang ka sa Ginoo, masiwan na kakasabot sa dihang di masabtan na ang Ginoo. Lord, kay Ginoo man ka, no? Naka-experience man ko una sa imong goodness, Lord. Kabalog yun ko na nahitabo ning tanan because all things will work together for good. Mustan gani kay ana na promise igsoon, mo surrender ka imong reaction, surrender ka sa Ginoo. Then ang may tabuan na igsoon, moabot ang blessing sa imong life, no? Tanan na mabasa nimo sa Bible, na mga karakter sa Bible, mabasa nimo na niagi grabing problema, struggle igsoon, niagi aning process, shock, sorrow, yan nag-struggle silang life. Gawas ang mga questions sa life, including David. Tanan kasi gawas. And then ultimately makapoy na kag-struggle, mo decide na ka. Kapoy na ko. And then you decide, surrender na ko sa imo. Lugin na yung attitude, surrender ko, Lord. Kung nabahala sa kuha, kung nabahala sa akong problema. Kung surrender gani, ang milagro maabot igsoon sa imong life. Surrender ka sa Ginoo. Pero mo rebelde gani ka igsoon. Magsunod-sunod. I-grab na sa yawa. Na i-control imong kinabuhi igsoon. Kaya layo man ka sa Ginoo. Abri na imong kinabuhi sa yawa.
Kay negative thoughts na katatanan suon. Negative thoughts na mali na imong mga desisyon mo samot kag kaus-us samtang nagrebelde ka sa Ginoo igsoon. Ug akong ipakita ni sa netabo sa life ni Job igsoon. Remember mo kay Job, no? Grabe yung blessing sa Ginoo sa iyang life. Grabe yung blessing, pangambog pa sa Ginoo si Job, grabe yung blessing. And then ang yawa, gi-challenge sa yawa ang Ginoo no na nag-serve naman na si Job tungod kay gihatag ni tanan niyang kinahanglan. Tingin nagkuha tanan niyang mga blessing, di ba? Di na serve sa imuha. Tinod ni sa tuwa igsoon. Na kung kuha ang tag-blessing sa Ginoo, mundang tag-serve, no? Muna itong mga question na tubagon karon igsoon. Unsa man na imong ginatubang problema karon? Gikuhaan ba kag blessing sa Ginoo? Nga unsa man imong feeling di nakagusto mo serve sa iya kay nakuhaan kag blessing. Nitabo na sa life ni Job igsoon. Nga nitabo ana dili lang yung nawala ang property, namatay pa yung mga anak. O dili lang kana, no? Imbis kung mamatay, no? Yung mga anak, grabe siya ka-depress, emotionally, imong gusto ana matulog na lang ka, magkulong ka. Di pa gid siya katulog. Kana puno kuan kanang nuka na yang kuan tubok lawas igsoon, grabe gid yung suffering. Grabe yung suffering ni kuan. Agi gid siya grabing pain, no? Agi siya shock primero, kina-shock siya na matay ang anak, wala ang property. Grabing ka-shock niya igsoon ni Job, and then na ang sorrow, yung kaguol, and then na ay struggle igsoon. Ipakita na slide, no? The struggle of Job, nakabutang diya igsoon. So pagkabalo niya na sinatapos siyang anak, siyang mga property niya, nakasakit pa din siya gatong mga burot-burot siyang lawas na kan yan naging gina-scrape na lang og kanang bagol, no? So ang iyang mga nuka igsoon, grabe gid ang sitwasyon. Na during sa ilang struggle, agi silang struggle sa iyang wife sa natabo sa iyang life, no? Nakaingon na gud si Job na I cursed the day I was born, no? Wala niya gitunglo igsuot ang Ginoo igsoon, wala siya nagtunglo sa Ginoo, pero gitunglo niya ang adlaw na siya gipanganak. In other words, gusto niya na mamatay na siya sa kagrabe niyang problema. Ang mga tanak ko sa inyo karon, niabot na ba ka sa imong life? Sa point sa imong life, masin itong una o karon na nang ingon na ka sa Ginoo, kuhaan na lang ko Lord, kapoy na kayo. Painful na kayo Lord, kuhaan na lang ko Lord. No? Kuhaan na lang ko, no? Itunglo na ko itong adlaw na ako gipanganak. No? Abot na kaginana ng mga feeling igsoon. During sa struggle, manggawas na siya. No? But ang importante igsoon, ang unsa imong decision after sa imong struggle igsoon. No? Si Job after sa iyong struggle, ingon na siya, tunglo na ako itong adlaw na akong gipanganak. May pagawa na lang kong gipanganak. No? Ano man lang akong suffering, may pagawa na lang kong gipanganak. Apan niingon gyapon siya, ang iyang decision igsoon after the struggle, ni surrender siya. Niingon si Job na the Lord gives and the Lord takes away. May the name of the Lord be praised. No? Ang Ginoo ni hatag, ang Ginoo ni bawi, daygon ang pangalan sa Ginoo. Surrender gid siya sa Ginoo. And that time na ni surrender siya, naundang ang trial sa yawa siya igsoon. Naundang ang trial sa yawa siya. Mo to nabalik tong tanan, no? Nagkaroon sila ng mga pamilya bag-o ni Job, nabalik yung mga property na multiply pa, no? Niabot ang blessing tungod ang reaction niya sa struggle is to surrender, no? Yang misis baliktad no? Nagrebelde yang misis, gingan niya si Job na anong ampo ka ba diha, no? Manong di nimo tulungon na lang imong Ginoo niya kamatay diha. Matyo na makagitsura. So mo na mga attitude sa mga rebelde so namingon na kayo serve pa man kadiya, masimba pa man kadiya. Mo na attitude sa kuan sa mga rebelde kung muagi problema, muagi difficulty sa life. Pero ang katong mga anak sa Ginoo katong nagdab gyud sa Ginoo igsoon, surrender gyud ka. Kaya nga naka-experience mo kasi yung blessing ko na, naka-experience mo sa ang goodness of God. No, namatay kanta na the goodness of God. Naka-experience mo katong una. Nakabalo ka temporary lang ni karon. Temporary lang karon. Muna si Job, muna yung gitawag na itong statement of total surrender. Ang statement ni Job of total surrender ni Job kay the Lord gives and the Lord takes away, may the name of the Lord be praised. Muna yung nasuti. Statement of total surrender. Mo to yung ingon na surrender ko. Di ko mo rebuild din mo. Mo surrender ko sa mo serve yapon ko. Ikaw na bahala sa kuha, Lord. Taliwala sa akong problema. Muna yung decision mo na the-bless kayo siya. Muna sa point number 3 natin igsuon, miracles happen when you surrender to God. Kung surrender ka sa Ginoo, diha na maundang ng mga problema, ang milagro mo wali, sulod. O to ang milagro na sulod sa life ni Job.
tungod kay ni surrender siya sa Ginoo. Great things will happen, blessings will come kung dili ka rebelde, but instead mo surrender ka sa Ginoo igsoon. Lagi gyud sa Isaiah, no, 55:9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So sa ini mga problema karon wa ta kabalong galaw sa Ginoo, pero kita man gud ang Ginoo sa future, mas layo siya panlantaw iso makita niya unsay mahitabo. Nalang ki testimony sa nahitabo sa life ni Lois, no? Si Lois pag graduate niya tama-tama, wa gani sila kapasok kay nag-pandemic. So ang graduation nila wala gani sila graduation. Nagpa-picture lang sila ng pandemic naman. Wala gani sila online na graduation na nahitabo igsoon. Ya kay pandemic man, dili sila ka-take of board. Wala schedule sa board exam niya. Ang board exam nila Manila man. Ya para ka mag-board, mag-con sa ka, board exam, mag-con sa ka, review sa ka. So mga 4 to 5 months review, boarding house ito sa Manila. Dako kay gasto. Then pag human dito ka mo take of board pud sa Manila and then uli ka. So mo na ang gikagulan kay gasto. So anas na mo unsay gasto sunon, ya madto siya Manila, yung sa kay eroplano, ya pandemic, wala matakdan ng COVID. Dagan kay may ginahuna-una iso niya si Lois at first na down siya. Okay, wa siya klarong graduation, mudo nag-graduate gyud sila. Wa pud siya ka take of board, kaya pa may review niya. Kung review po siya, gasto po. No, wala ba may income kayo kay pandemic, no? Wala mga client sa among business. So, affected yun may kayo financially po dito. So, for 2 years na pandemic, walay review sa Manila, walay board exam. So, muna na siya na duya, pero wala ka ang siya natabo. In-decide yun na si Lois ba na, serve yapon siya sa Ginoo, no? Siya ng luod. Notice niyo mo active kito siya sa music ministry, no? Active siya nagtuton kanatong sa mag-recording sa video, no? Preach pa gid siya, no? Liwala na natagaan siya trabaho sa Ginoo, no? Praise the Lord ana. Pero sa primero nakapangutana gyud ko, Lord, man allow man ko sabot Lord. Yung man na lang sa untang pandemic, usa ang graduation ni Lois, naka-board exam siya usa niabot ang pandemic. No, mura putag anang inanagi talaga sa Ginoo. Na gusto to after na lang tato naka-board exam siya, wala ka to siya Manila, naka-boarding house dito, na-take board. Ano abot man ang pandemic. Primero di ko kasabot ngano man Lord. No timing makining pandemic. And then later day, realize na mo na imong blessing ang pandemic iso. Kablo ka ano? Basta mo surrender ka sa Ginoo, surrender lang gyud ka during siyang struggle, may ka Lord di ko mangluod nimo. Serve gyapon ko nimo Lord, surrender ko. No, himuha ang gusto nung himuon, gusto nung i-transform akong karakter. Himuha Lord, no, baguha ko Lord. No? Kaya ang natabo igsoon tungod kay pandemic, no? Ang natabo nag-online review. So pwede ra siya mag-review na di man tug Manila sa video lang. So ay gasto. Gamay ra kay gasto. Naraman siya diri, di naman boarding house. Nya karon kay pandemic ban, imbis sa board exam sa Manila lang, nagkaroon po board exam na sa Davao karon first time. Na board exam karon June coming. Board exam sa occupational therapy. Muna yung kurso. So diri na lang po siya mo take of board na sa Davao. Kato yung mga kauban na nag-una sa iyahan, nag-una-unang take dito sa Manila, nasayangan sila iso, kinaman na yung board exam coming sa Davao. Pero si Lois iso na tama yun din ang schedule, no? Tama yun. Gabi ang wisdom sa Ginoo, walang kita kabalo kung whatever struggles you're facing right now. No, Diyos di lang ka during sa imong struggle, so ay lang din tungluhan ang Ginoo. No? Surrender na gyud ka sa iya, ayaw rebelde. Kung nakalitok man ka og mga pulong na di maayo isuon, no? Mga nagkapasaylo sa Ginoo. Nagaingon man ang Bible, if we confess our sins, He's just and faithful to forgive us, no? And to cleanse us from all unrighteousness. So, akong gi-challenge sa usak na ito karong buntaga na kada mga struggles, painful experiences atong ginatubang karon, difficult situations, so on, sickness, whatever it is. Surrender lang ta sa Ginoo, di kita mangluod sa iya, no? Kaya ang blessing yun moabot, no? Pag-declare ta og ginatawag nato og statement gitawag nako diri og statement of total surrender. Nang himo ka statement, Lord, magkinaunsa man, igsagya ko sa inyo Lord, no? Wala kay Job ba, no? Ko, mukhaon Lord.
ang blessing, blessed be the name of the Lord. Praise God po po ninyo. No? Make it real in your heart right now. So matawag po sa kanatong, that includes myself and so on. No? Atong surrender na to sa Ginoo, ang atong mga kasakit, and let us not rebel against Him. No? Dili pagmanta o surrender ta sa iya. No? Ano din nato iduko atong mga uloy son, ang puta as we close this morning. Lord, salamat sa mga pulong na mong nadungog, Lord. Lord, yung mga panahon na dili mi kasabot kanimo, Lord. Pasaylo ami, Lord, ang mga doubts. Pasay mawad ami pagtuo, Lord, pasaylo ami, Lord. But we pray, Lord, sa tiliwala sa among struggle karon sa among life. Lord, nagaampo kami, Lord, maging-uban ka kanamo. Lord, sa taliwala sa sorrow, sa among shock, sa among struggles karon, Lord God. Lord, we pray. Lord, grant us the wisdom, grant us the strength, grant us the grace, Lord, that, Lord, we will be able, Lord God, to surrender unto you. Na dili mi mo rebelde, Lord God, di mi mangduon nga na kanimo. Apan mo surrender mi nga na kanimo, Lord. Salamat, Lord, i-transform nimo matag usa na naminaw karon, Lord God. Na silang mga problema, mga sakit ginatubang, mga problema financial, Lord, mga problema sa relationship, mga nawan anong loved ones, Lord God. Lord, I pray that you will heal, Lord God, ang lahat mga sakit, Lord, imong tuguban ka, Lord, na magkaroon bilagro, Lord God, na mas maayo, Lord, mga nagsakit, Lord, karon na mga naminaw, Lord God, Lord, mga naglisod financially, imong i-bless, tungod na surrender sila nga na kanimo, Lord God, ang mga na problema sa mga loved ones, makamove on sila, Lord, heal their hearts, Lord God. Lord, salamat, Lord, diabot man ka sa kalibutan, Lord, to give us abundant life and not to condemn us. Salamat, Lord, this we pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Mga igso, nahuman nato ang pulong sa Ginoo karong buntaga, no? Nga usa ta mag-dismiss, maghatag ko panalangin nga sa inyo atong benediction, no? The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace, both now and forevermore. And the people of God will say, Amen and Amen. God bless you all. Bye-bye. We would like to invite you next week on our Holy Fire and Ignite Youth Fellowship every Friday at 6 p.m. To our online viewers, thank you so much for tuning into our online Sunday service. See you again next week. God bless.